Hindi nakaupo lang ang mga leader ng Europa habang patuloy ang pananakop ng Russia sa Ukraine. Hindi lang sila nagbibigay ng malaking suporta sa Ukraine sa pamamagitan ng pinansyal na tulong at kagamitang militar, kundi naglunsad din sila ng pambihirang plano para mamuhunan sa depensa ng buong kontinente. Mga planong iniwan ang United States sa hindi makapaniwalang estado. Dumating ang balita noong Hulyo 9 nang magbigay ng matapang at agarang babala si Pangulong Ursula von der Leyen ng European Commission sa mga leader sa buong kontinente sa kanyang talumpati sa European Parliament. Ngayong gabi, 728 drone attacks ang naganap sa Ukraine. Ito na ang pinakamataas na bilang. Sa loob ng isang araw mula nang magsimula ang digmaan, 728 mga drone. At kung titingnan natin ang larangan ng labanan na ito, malinaw nating makikita na patuloy pa rin ang digmaan. Nanatili pa rin ang banta mula sa Rusya. At ito ang realidad na lagi nating dapat tandaan kapag pinag-uusapan natin ang depensa. Hindi tayo maaring umasa sa iba para ipagtanggol ang Europa. Ang depensa ng Europa ay ating responsibilidad. Ayon kay von der Leyen, ang kanyang pahayag ay inilabas ilang oras matapos ang pinakamalaking drone strike ng Russia sa Ukraine simula nang magsimula ang digmaan. Ang record-breaking na pag-atake ay gumamit ng mahigit 700 attack at decoy drones sa kabuuan na tumarget sa iba't ibang rehiyon sa buong bansa. Kabilang ang kabisera na Kyiv at ang lungsod ng Lutsk, malapit sa hangganan ng Poland, at may iba't ibang airfields ng sandatahang lakas ng Ukraine. Ang Lutsk ay mahalagang lugar sa pagtanggap ng dayuhang tulong militar ng Ukraine. Para sa mga eksperto, layunin ng Russia na hadlangan ang pag-supply ng mga sandata mula sa kanluran. Matapos ang pag-ataking iyon, sinabi ni Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine na nangyari ito mismo sa panahon na maraming pagsisikap ang ginawa upang makamit ang kapayapaan at magtatag ng tigil putukan. Ngunit tanging Russia lang ang patuloy na tumatanggi sa lahat ng ito, na nagpapatunay na mukhang walang interes si Pangulong Vladimir Putin ng Russia sa tunay na posibilidad ng kapayapaan. At balak niyang ipagpatuloy ang kanyang agresibo at ilegal na pananakop hanggat kinakailangan para makuha ang gusto niya. Malinaw na sumasang-ayon dito si von der Leyen dahil pagkatapos ay inilatag niya ang kanyang Rearm Europe plan na nangangailangan ng napakalaking $737 bilyong, 800 bilyong euro sa pamumuhunan sa militar, na pinagsama pa ng isa pang 175 bilyon sa mga pautang para suportahan ang mga procurement program sa buong European Union. Nauunawaan natin ang agarang pangangailangan. Malaki na ang ating progreso mula sa European Council noong Marso. Nailatag na natin ang ating white paper na Readiness 2030. May Rearm Europe plan na nagtakda ng mga kinakailangang kagamitan para maisakatuparan ang pagtaas ng pamumuhunan. At napadali natin ang pamumuhunan ng hanggang 800 bilyong euro sa depensa. Kaya posible na ngayon ang pagtaas ng paggastos ng Europa sa depensa na kailangan natin. Bukod pa rito, narito ang SAFE na may 150 bilyong euro sa mga pautang para sa sabayang pagbili. 10 estado na ang naghayag ng intensyon na kumuha ng pautang. Inaasahang mas marami pang sasali. Ipinaliwanag pa ng Pangulo ng European Commission ang mga susunod na hakbang at sinabi na kailangan ng simulan ng komisyon ang pagpaplano kung paano nila gagastusin ang napakalaking halagang ito ng pera. Ang kahandaan sa depensa ay hindi lang tungkol sa kung magkano ang ginagastos natin, kundi higit sa lahat ay kung paano natin ito ginagastos. Ito ang dahilan kung bakit inatasan kami ng European Council na gumawa ng roadmap para sa kahandaan na ihaharap sa kanila sa Oktubre. Bilang mga miyembrong estado, magtutulungan kami upang tukuyin ang mga kakulangan sa kakayahan sa malapit na pakikipagtulungan sa NATO. Tukuyin namin ang mga karaniwang proyektong Europeo para sa magkakasamang pagbili, ang mga pangunahing proyekto upang ang mga miyembrong estado ay gumastos ng higit para sa interoperability at mas maging Europeo. Malaking hakbang ito para sa depensang Europeo. Ito ay senyales na ang Europa ay mas tumitindig at kumikilos ngayon. Mas maraming pondo at atensyon ang inilaan sa mga puwersang militar nito
dahil sa seryoso at nalalapit na banta mula sa Rusya. Ilang taon nang gumagastos lamang ang ilang European bansa ng kaunti para sa depensa. Bahagi nito ay dahil naniniwala silang ligtas sila mula sa anumang pananakop o labanan. At alam nilang maaasahan nila ang pinakamalakas na puwersang militar sa mundo, ang United States, na tutulong sa kanila sakaling magkaroon ng labanan. Ngunit binago ng pananakop ng Russia sa Ukraine noong unang bahagi ng 2022 ang lahat. Lubos itong nagulat sa buong Europa, na nagpaalala sa mga leader na maaaring magsimula ang digmaan anumang oras, kahit ang mga bansang tila ligtas ay nahaharap sa panganib ng biglaan at hindi inaasahang pananakop. Iyan ang dahilan kung bakit dapat maging handa ang bawat bansa sa pinakamalalang sitwasyon. Ito ay aral na natutunan ng maraming tao sa Europa sa mahirap na paraan. Ngunit sa wakas, may tunay ng pagkilos na nagaganap. Kung magagawa ng European Commission na mapanatili ang bilis at makabuo ng roadmap bago dumating ang European Council sa Oktubre, lalo pang titibayan nito ang pangako ng kontinente na paunlarin ang militar sa hindi pa naabot na antas noon. Ayon kay von der Leyen, magdadala ito ng mga benepisyo hindi lamang sa seguridad, kundi maging sa trabaho at ekonomiya. Nagbubunga ito ng mas maraming pamumuhunan. Upang manatili sa European Union, palakasin ang sarili nating industriya ng depensa. At syempre, magkaroon ng mas maraming pananaliksik at pag-unlad sa ating mga miyembrong estado. Hindi lang ito maganda para sa seguridad, kundi maganda rin ito para sa paglikha ng magagandang trabaho dito sa ating bansa. Kaya ang ating industriya ng depensa ay kailangang bigyang daan na magkaisa, magpalaki at magpabilis. Marami tayong inaasahan sa kanila. Mahirap ang trabaho na yan at hindi natin sila dapat pabagalin. Binigyang diin pa ni siya ang kahalagahan ng bilis at pagiging epektibo. At mahalaga ang oras. Pareho dahil mabilis na muling nag-aarmas ang Rusya, maging malinaw tayo tungkol dyan. Habang tumatagal, mas maraming pamumuhunan ng Europa ang aalis sa European Union. Nauunawaan ng Europa ang pangangailangang kumilos agad dahil pinapalakas ng Rusya ang mga pag-atake nito sa Ukraine. Hindi lang sila lumalaki gamit ang mas maraming drone at missile kaysa dati, kundi mas madalas na rin. Batay sa estadistika, ang mga drone strike ng Rusya noong Hunyo at Hulyo ay 500%, mas marami kumpara sa mga naunang buwan. At sa taong 2025, nakapagtala na ng mahigit 3,400 na drone strike kada buwan sa karaniwan, kumpara sa wala pang 1,000 kada buwan noong 2024. Nagbigay rin ng matitinding pahayag si Putin kamakailan tungkol sa pagkuha ng buong Ukraine, na sinabing, "Nasabi ko na dati, ang mga Ruso at Ukrainyano ay iisang tao. Sa ganitong pananaw, ang buong Ukraine ay atin." May lumang panuntunan na kung saan man tumapak ang sundalong Ruso, atin na yon. Ipinahayag din ng leader ng Rusya ang kagustuhan niyang magtatag ng tinatawag na buffer o security zone sa kahabaan ng hangganan ng Ukraine. Patuloy na inaangkin ng Russia ang mas maraming teritoryo ng Ukraine at pinalawak pa nito ang sakop papasok sa Europa. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng malinaw na larawan. Kahit pa ang Rusya ay humaharap sa matinding pagkawala ng buhay na may higit sa 1,000,000 nasawi sa digmaan hanggang sa ngayon. Kasama ng isang ekonomiyang nasa krisis at patuloy na mga parusang ipinapataw dito mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo, nananatiling determinado at tapat si Putin sa kanyang layunin. Gusto niya ang Ukraine at maaaring hindi siya tumigil doon kapag nakuha niya ito. Lumalakas ang pangamba na maaari pa siyang may ibang plano para palawakin ang teritoryo ng Russia. Maaaring subukan niyang lusubin ng buo ang mga bansang Baltiko o magpadala ng mga sundalo sa hangganan ng Finland. Kung hindi makakapagbigay ng matatag at seryosong paglaban ang Europa, mas lalong magiging kumpiyansa ang Kremlin na ituloy ang ganitong mga plano ng pananakop. Sa kabutihang palad, pinatutunayan ng Europa na handa itong magbigay ng sapat na paglaban. Iba't ibang bansa ay nagkakaisa sa pagkondena sa agresyon ng Rusya at kahandang ipagtanggol ang sarili sakaling bantaan ng mga puwersa ni Putin. Ang napakalaking 800 bilyong rearm Europe na budget ay lumalagpas pa sa budget militar ng Estados Unidos
para sa taong 2025 na tinatayang nasa 850 bilyong dolyar. Bawat taon, ang Estados Unidos ang nagtatakda ng pamantayan sa paggastos sa depensa, kadalasan mas mataas pa kaysa sa maraming malalaking bansa sa mundo, pinagsama-sama upang mapanatili ang kanilang posisyon bilang nangungunang puwersang militar sa buong mundo. Pero sa mga kamanghamanghang pagtaas ng paggastos ng European Union, kahit si Donald Trump mismo, na matagal nang naniniwala na hindi sapat ang ambag ng mga bansang Europeo sa larangang ito, ay tiyak na magugulat sa magandang balitang ito. Kahit na may kalaking pamumuhunan, hindi pa rin matutumbasan ng Europa ang lakas militar ng Estados Unidos. Ngunit magiging mas makapangyarihan at mas mahalagang puwersa ito, at siguradong mahihirapan ang Rusya na tapatan ito. Tinatayang gagastusin ng Rusya para sa militar sa 2025 ang humigit kumulang 15.5 trilyon o halos 200 bilyon. Nalulugi ito ng malaking halaga araw-araw. Habang inaatake ng Ukraine ang Russia gamit ang mga drone at misil at nagsasagawa ng lihim na pag-atake sa mga base at infrastruktura nito, gaya ng bantog na Operation Spiderweb. Hindi kayang panatilihin ng Rusya ang ganitong kalaking paggastos at kakaunti lang ang mga mapagkakatiwalaang kaalyado nito. Inihayag ni Putin ang plano na bawasan ang gastos sa depensa para sa 2026 dahil sa banta ng paparating na resesyon sa bansa. Samantala, mas mukhang matatag ang Europa. Nag-iiba-iba ang ekonomiya ng bawat bansa. Maging ang maliliit na bansa ay gumaganap ng bahagi at tumutulong para sa ikabubuti ng nakararami, nangangako ng kung ano ang kaya para mapabuti ang depensa ng kontinente. Maraming bansa ng European Union ang nagtaas ng pamumuhunan sa militar taon-taon mula nang magsimula ang pananakop. Ayon sa mga estadistika, ang kabuuang paggasta sa depensa ay tumaas ng mahigit 30% mula 2021 hanggang 2024 at patuloy pa ring tumataas hanggang ngayon. Ilang mga bansa ang nagbibigay ng halimbawa para sundan ng iba, tulad ng Polonia, na ngayon ay gumagastos ng mahigit 4% ng kanilang gross domestic product para sa depensa, na nagpapakita ng malaking pagtaas mula sa 2.7% na ginagastos nila noong 2022. Ang Alemanya rin ay tinaasan ang pamantayan bilang nangungunang gumagastos sa Europa, na naglalaan ng humigit kumulang 70.6 na bilyong euro noong 2024, habang gumagawa ng malalaking hakbang ngayong taon para buksan ang G500 bilyong pondo para sa karagdagang depensa. At bukod sa pamumuhunan sa infrastruktura sa hinaharap, sinusundan ng Pransya ang halimbawa sa pamamagitan ng pagtaas ng gastusin nito para sa depensa kamakailan. Kahit nahuhuli pa rin ang ilang bansa, tulad ng Italia at Espanya, inihayag pa rin nila ang mga plano na dagdagan ang kanilang paggastos sa mga susunod na araw. Nangyayari rin ito sa panahon na ipinangako ng Europa ang pinakamataas na suporta para sa Ukranya. Sa kamakailang NATO Summit sa The Hague noong Hunyo, inihayag ni NATO Secretary General Mark Rutte, ang nakikita natin sa ngayon ay ang mga kasosyo mula sa Europa at Canada. Sila ay talagang pinapataas na ang suporta para sa Ukranya. Mahigit 35 bilyong euro na ang ipinangakong tulong ngayong taon. Iyan ay bago pa man natin marating ang kalagitnaan ng taon sa unang araw ng Hulyo. At noong nakaraang taon, para sa buong taon, ito ay bahagyang lumampas sa 50 bilyon. Kaya masasabi nating ligtas na mas mataas ang kabuuang halaga para sa 2025 kaysa noong 2024. Patunay ito ng patuloy na suporta para sa Ukraina. Kamakailan, hinikayat ni Rutte ang mga bansa ng NATO, karamihan sa Europa, na dagdagan ang gastos sa depensa. Ayon sa pangkalahatang kalihim, hindi na sapat ang orihinal na target na gumastos ang mga bansang miyembro ng hindi bababa sa 2% ng kanilang gross domestic product sa depensa. Dapat maghangad ang mga bansa ng hindi bababa sa 3.5% sa panandaliang panahon, na may pangmatagalang target na 5% upang umayon sa hinihingi ni Pangulong Donald Trump ng United States. Sa isang panayam sa New York Times, ipinaliwanag ni Reuters ang kanyang dahilan. Mayroon tayong napakalaking hamong geopolitikal na kinakaharap. At iyon ay, una sa lahat, ang Rusya, na muling binubuo ang sarili nito sa bilis at paraan na walang kapantay sa kasaysayan kamakailan. Ngayon,
Nakagagawa na sila ng 3 beses na mas maraming bala sa loob ng 3 buwan kumpara sa NATO sa loob ng 1 taon. Hindi ito kayang panatilihin. Pero ang mga Ruso ay nakikipagtulungan sa mga North Korean, sa mga Chino at mga Iranian, ang mga mula sa Ukraine, sa paglaban sa digmaang ito. Hindi pinukaw na digmaan ng pananakop laban sa Ukraine. Kaya dito, ang Indo-Pasipiko at ang Atlantiko ay higit na nagkakaugnay. Alam natin na may balak ang China sa Taiwan, lalo na sa ganitong kalagayan ng geopolitika. Wala tayong paraan para maprotektahan ang ating sarili kung mananatili tayo sa lumang 2% na ito. Binigyang diin pa niya ang kahalagahan ng paggastos, hindi lang sa usapin ng mga armas, bala, sasakyan at tauhan, kundi pati na rin sa pamumuhunan sa mga umuusbong na teknolohiya, cybersecurity, hybrid warfare para matiyak na handa ang Europa sa susunod na yugto ng digmaan. Kaya pagdating sa pangunahing gastusin sa depensa, kailangan nating itaas ito sa 3.5%. Bukod pa rito, may mga gastusin para sa depensa. Kailangang paunlarin ang base ng industriya ng depensa at gumastos para sa cyber at hybrid. Kailangan nating ihanda ang ating buong lipunan, kaya lampas pa ito sa militar. Idinagdag ang 1.5% na papunta sa 5%, nagbigay si Rauter ng malinaw at matinding babala. Malaking halaga ng paggastos ito. Pero kung hindi gagawin, kailangan nating matutong magruso. May malaking katotohanan iyan. Ang insentibong ito ay dapat sapat para sa mga bansa sa Europa at iba pang lugar upang seryosong suriin ang kanilang budget sa depensa at gawin ang mga hakbang para mapabuti ito. Ang totoo niyan, ang walang awang paghahangad ni Putin ng kapangyarihan ay tila walang hangganan. Ang ideyang sasakupin niya ang Baltics at tatargetin ang mga bansang NATO ay maaaring tunog kakaiba o imposible sa ngayon. May panahon din na ang ideya na bobombahin ng Russia ang Ukraine at susubukang sakupin ang Kiev ay tunog katawa-tawa at hindi kapani-paniwala. Dahil sa mga panahong hindi tiyak, kailangang maging handa ang mga bansang kanluranin na ipagtanggol ang sarili, ang mga kaalyado, at ang mismong mga konsepto ng kapayapaan at demokrasya. Kaya naman nakakaengganyo talaga na makita ang mga bagong anunsyo at pangako na ito sa buong Europa. At tiyak na hindi matutuwa si Putin sa mga naririnig niya dahil ang mas malakas na Europa ay kabaligtaran ng gusto niya. Ngayon, kahit ginagawa ni Putin ang lahat para palakasin ang kanyang militar mula sa sapilitang pagre-recruit, record na paggastos sa depensa at pagre-recruit ng mga sundalo mula sa Hilagang Korea, dapat niyang malaman na anuman ang gawin niya, hindi ito sapat para malabanan ang malaking pagtaas ng gastos at inobasyon militar ng Europa. Ngunit ang pagtaas ng paggastos ay hindi lang ang tanging paraan ng Europa para ipakita sa Russia na handa na sila sa digmaan. Dagdag pa rito, ang Rotterdam Port, ang pinakamalaking pantalan sa Europe, ay naghahanda na para sa potensyal na digmaan laban sa Russia. Sa isang panayam sa Financial Times, kinumpirma ng punong ehekutibo ng autoridad ng pantalan, si Boudewijn Siemond, na ang pantalan ay nakikipag-ugnayan sa kalapit na pantalan ng Antwerp sa Belgium, na siyang pangalawang pinakamalaking seaport sa Europa. Estratehiya para tanggapin ang mga supply at sasakyang militar mula sa United States, Canada at United Kingdom. Ayon sa pinuno ng pantalan, hindi lahat ng terminal ay akma para mga siwa ng mga kargamentong militar. Para sa malakihang pagpapadala ng kagamitang militar, susuriin namin ang Antwerp at iba pang mga pantalan para makatulong sa paghawak ng kapasidad. Sa kabilang banda, di na namin masyadong tinitingnan ang isa't isa bilang mga kakumpetensya. Nagkakaroon kami ng kompetisyon kung kinakailangan, ngunit nagtutulungan din kung maaari. Kamakailan, sinabi ng Dutch Defense Ministry na kailangang maglaan ng espasyo ang pantalan ng Rotterdam para sa mga barkong may military cargo upang masunod ang mga pangangailangan ng NATO. Ipinaliwanag ni Simons na ang Rotterdam Container Terminal ang tanging ligtas na lugar para sa paglilipat ng mga bala mula sa isang barko papunta sa isa pa. Maaaring kailanganin ng mga barkong may kargamentong militar na dumaong ng ilang beses sa isang taon at manatili sa pantalan ng ilang linggo. Sinabi rin niya na may mga nakahandang plano para sa mga amphibious na ehersisyong militar na isasagawa sa lugar, ilang beses din sa isang taon. Nakapag-asikaso na ang pantalan ng Rotterdam ng mga kargamentong militar.
Partikular noong digmaan sa Iraq noong 2003, ngunit wala pang nakalaang susi para sa militar. Kahit noong panahon ng Cold War. Mukhang magbabago na ito ngayon dahil mabilis na naghahanda ang pantalan para tumanggap ng mga kargamentong militar ng NATO. Paano kung gumawa ang Russia ng hakbang na magbabanta sa alyansa? Maaaring dumating ng maaga ang hakbang na iyon kaysa inaasahan. Ilang mga leader, kabilang sina Ruta at Zelensky, ang nagpahayag ng pag-aalala na maaaring handa na ang Russia na atakihin ang NATO sa loob ng susunod na 5 taon. Sa isang talumpati sa London noong Hunyo, sa usapin ng bala, ang napoproduce ng Russia sa loob ng 3 buwan ay katumbas ng napoproduce ng buong NATO sa loob ng 1 taon. At inaasahan na ang kanilang base ng industriyang pangdepensa ay makakagawa ng 1,500 tangke, 3,000 armored vehicles, at 200 Iskander missiles ngayong taon lang. Maaaring maging handa ang Russia na gumamit ng puwersang militar laban sa NATO sa loob ng 5 taon. Huwag na tayong maglokohan. Nasa silangang bahagi na tayong lahat ngayon, hindi ba? Ang mga bagong misil ng Russia ay bumibiyahe ng higit pa sa tulin ng tunog. Ang distansya sa pagitan ng mga kabisera ng Europa ay ilang minuto na lang ang pagitan. Wala nang silangan o kanluran, NATO na lang ang natitira. Sa panayam noong Hunyo, inulit ni Zelensky ang mga alalahanin na maaaring magkaroon si Putin ng mas malalaking kakayahan simula 2030. Nagbabala rin ang Pangulo ng Ukraine na maaaring hindi sapat ang plano ng NATO na dagdagan ang gastusin sa depensa. Inirekomenda niya na malayo pa ang target na 5% ng gross domestic product expenditure sa 2035. 10 taon ay mahaba. Makakabuo na siya ng bagong hukbo sa loob nito. Bagamat imposibleng mahulaan ng tiyak ang hinaharap, gugustuhin pa rin ng Europa at NATO na pakinggan ang mga babalang ito. Ang agresyon ng Rusya ay tumitindi, hindi humihina, habang buong tapang na ipinagtatanggol ng armadong puwersa ng Ukranya ang kanilang teritoryo. Nababawi nila ang mga nawalang lupa at napipigilan ang anumang tagumpay ng Rusya. Patuloy na nagdurusa at nagsusumikap ang bansa araw-araw. Nilalabanan ang sunod-sunod na pambobomba at opensiba ng Rusya. Para maiwasan ng ibang bansang Europeo ang parehong pakikibakas sa sarili nilang lupain, dapat nilang tiyaking maaabot ang mga target sa paggasta. Sa kabutihang palad, mukhang marami ang 100% sumusuporta sa ideyang ito. At ang buong kontinente ay nakatakdang maging mas malakas at mas handa sa digmaan sa mga darating na buwan. Alamin pa ang tungkol sa digmaan sa Ukraine sa aming mas detalyadong pagtalakay sa pangako kamakailan ng United States na magpadala ng karagdagang armas upang ipagtanggol ang bansa. O ang aming pagtalakay sa pinakabagong inobasyon ng sandatahang lakas ng Ukraine, isang sci-fi style na artificial intelligence, powered na machine gun turret na kayang pabagsakin ang mga swarm ng drone ng Russia nang walang kahirap-hirap. At siguraduhing mag-subscribe sa aming trusted news channel kung hindi ka pa nakakapag-subscribe para manatili kang may alam at updated sa lahat ng nangyayari sa labanan at malalayong lugar.